Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapasta. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Sabina. Hindi ko masasabing mahilig ako sa mga nakatatakot na kwento. Dahil ito nga ang pinakaiiwasan ko. Dahil sa karanasan ko noong bata pa ako. Nagdulot yun sa akin ng trauma. Pero mula ng maaksidenteng mapakinggan kong channel na ito, ay lumakas ang loob ko. Dahil nalaman ko na marami rin palang kagaya ko ang nakaranas ng mga kababalaghan. Kaya hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang naging karanasan ko noon mga kapasta. 13 anyos ako noon at nasa unang taon ako ng high school, habang si Ate Amelia naman na pamangkin ni Mama ay 18. Namulat ako na magkasama kami sa bahay dahil si Mama ang tumayong magulang nito mula nang mamatay sa aksidente ang mga magulang niya. Sa aming 3 magkakapatid, ako talagang pinakamalapit kay Ate Amelia. Ako kasi ang unang naalagaan niya at kahit 5 taon ang agwat ng edad namin ay magkasundo kami sa lahat ng bagay. Kaya alam ko kung gaano kabuti si ate. Pero bigla na lang nagbago ang lahat ng yun. Nang isang araw ay may nakilalang lalaki si Ate Amelia. Hindi ko alam noon kung naging nobyo niya yung lalaking nakaitim lagi ang suot. Pero mula nang makasama niya ang lalaking yun, ay malaki ang pinag-iba ng ugali ni Ate Amelia. Mula sa pagiging malambing ay naging masungit at mabalasik, kung hindi man parang tulala at wala sa sarili. Minsan, kumakain kami noong magkakapatid sa mesa, kasalo siya. May itinanong sa kanya ang kapatid ko pero bigla siyang nagalit at sumigaw ng malakas. Nanlilisik ang mapupulang mata nito. Sa takot ng mga kapatid ko ay nagpulasan ito ng takbo. Dahil na rin sa nagulat at sa takot, napasiksik ako sa isang sulok noon. Noon ko lang din siya nakitang nagkaganon. Ang hindi ko maintindihan ay bakit nag-iba rin ang boses niya. Naging boses ng isang lalaki. Malayong malayo sa boses niya. Pagkatapos noon ay bigla na lamang siyang parang naging maamong tupa na tila hindi alam ang ginawa niya. Sinabi ko yung kina Mama, pero dahil palagi silang wala ni Papa ay wala silang alam sa nangyayari at hindi sila naniniwala. Baka daw pagod at stress lang si Ate Amelia sa pag-aaral, pati na rin sa pag-aalaga sa amin. Pero ako, alam ko na may mali, na may hindi magandang nangyayari kay Ate Amelia. Isang araw, linggo yun. Napansin kong tanghali na hindi pa gumagayak papuntang simbahan. Choir kasi siya doon at ni minsan ay hindi siya nagmintis sa pagkanta. Pinasya kong pasukin siya sa kwarto niya. Nakaupong patalikod at nasa gilid ng kama si ate nang maabutan ko. Tinawag ko siya pero hindi siya sumasagot, kaya nilapitan ko na lamang siya. Nakayuko siya habang nakakuyakoy at kinikiskis ang 2 palad. Nang hawakan ko siya ay nagulat ako nang bigla na lamang niya akong itulak at sa lakas nito ay natumba ko. Pagtingin ko sa kanya ay ganoon na lamang ang takot ko nang makita kong ibang-iba na ang mukha niya. Sabog-sabog ang buhok na nakatabon sa mukha niya. May mga animoy latay sa pisngi. Pulang-pulat na nilisik ang mga mata niya habang nakangiwi ang bibig at tumutulo ang laway. Sa takot ay napakaripas ako ng takbo at dali-daling tinawag sina Mama at Papa. Pero bago pa sila makapasok ng kwarto ay nakasalubong na nila si Ate Amelia na bihis at maayos ang itsura. Nakangiti pa itong inaya ako na magsimba. Ako naman ay nasa likod ni Mama at nagtatago. Gulat na gulat ako sa biglang pagbabago niya. Hindi ako makapaniwala na ganun kabilis nagbagong itsura niya. Alumpihit man sa takot ay wala akong nagawa kung hindi sumama sa kanya paglabas ng bahay. Naalala ko kasi biglang sinabi ng kaklase ko nang nakapagkwentuhan kami na baka sinasapian raw si ate ng masamang espiritu at naisip kong makakatulong sa kanya
ang pagpasok ng simbahan. Nang makarating kami ng simbahan, ay sa bukana pa lang tumigil na siya. Nakatayo lang siya sa labas at nang hilahin ko siya ay tila naninigas ang katawan niya. Kuyom ang kamao at kunot na kunot ang noo. Malakas ang kabog ng dibdib ko. Mukhang susumpungin na naman si ate. Noon na lumapit si Kuya Jess na isang katikista na pinagmamasdan pala kami sa di kalayuan. Hinawakan niya sa balikat si ate pero nagulat na lang kami nang bigla siya nitong itulak. Tumilapon si Kuya Jess at napatakbo na rin ako sa takot. Pero hindi nawala ng loob si Kuya Jess na may dala palang agwa bendita. Isinaboy niya ito kay ate at sobrang pagtataka ko. Nagtatatarang si ate at nagsisisigaw na tila ba nasaktan. Boses ng lalaki na naman siya. Napatulala ako sa nakita ko nang biglang sumigaw si Kuya Jess na tawagin ko raw si Father Neil. Noon lamang ako natauhan at dali-dali akong pumasok ng simbahan. Pinagtulungan nilang magdasal at sabuyan ng benditadong tubig si Ate Amelia na noon ay walang tigil sa pagwawala, pagmumura at pagsasalita ng kung ano-ano na hindi ko maintindihan. Nanghihilakbot ako noon sa nasasaksihan ko. Matapos yun ay unti-unting nanghina si Ate Amelia at nawala ng malay. Mabuti at wala namang gaanong tao sa simbahan noon. Ipinasok nila sa isang silid sa loob ng simbahan si ate. Saka ipinatawag si na mama para kausapin. Ang sabi ni Father ay sinasapian daw si Ate Amelia. Kaya makabubuti kung mananatili muna ito sa simbahan para daw mabantayan nila. Sobrang shock noon nila mama na walang kaalam-alam sa nangyayari. Pero nakipag-cooperate naman sila at sa loob ng ilang araw na yon, nanatili si ate sa loob ng simbahan ay makailang ulit kong nakikita doon sa paligid ang lalaking nakilala ni Ate Amelia na tila ba nagbabantay. At makaraan ang paulit-ulit at pabalik-balik na pagsapi ng masamang espiritu kay Ate Amelia. Sa wakas ay nagapiri ni Father at tuluyan nang gumaling si ate at bumalik na sa normal ang buhay niya. Mula noon ay hindi ko na nakita pa uli yung lalaking nakaitim. Ako po si Gemma mga kapasta. Ni sa hinaga pa hindi ko inaakalang makakaranas ako ng isang nakatatakot at nakakakilabot na pangyayari sa buhay ko. Dahil sa pangyayaring yun ay nagbagong bagay na kinasanayan ko at naging parte ng buhay ko. Isa po akong mountaineer. Bata pa lang ay hilig ko na talaga mga adventure sa bundok at kagubatan. Nadala ko yun hanggang paglaki ko. Kaya naman ginawa ko ang lahat para matupad ang simple lang naman na pangarap ko. At yun ay makapunta sa iba't ibang nature sites, mga bundok at kagubatan. Sumama rin ako sa iba't ibang grupo ng mga hikers at mountaineers. Isang beses ay bigla na lang kaming nagkayayaan. Wala sa plano at hindi handa. Kaya sa malapit lang namin na pagpasyahang mag-hike. Ordinaryo at palasak na yung lugar na yon kung tutuusin. Pero hindi namin napupuntahan kung alin pa yung malapit lang. Sabi kasi ng mga kasama ko, wala daw challenge doon. Pero ayun na nga, dahil biglaan lang ay doon kami napadpad. Nang makapasok na kami doon ay napahanga din ako sa ganda ng kagubatan. Madalas kong mabasa sa libro ang mga kwentong bayan tungkol sa bundok na yon. Pero hindi naman ako nag-aalala dahil ang sabi sa kwento ay lalaki lang ang kinukuha ng diwata doon. Natawa pa nga ako sa sarili ko nang maisip ko yun. Sa tanda kong yun at sa dami ng mga napasok kong gubat na mas masukal pa ay doon pa ako maniwala. Sa paglalakad-lakad ko doon ay masyado akong na-amaze sa mga puno't bulaklak na nakikita ko. Sobrang gaganda at hindi ko inaakalang meron pala doon.
Sa pagkakaalam ko noon, nung nag-research kami tungkol sa lugar na yon, ay wala namang kaming masyadong makikita doon. Pero namangha ako sa paligid. Sasabihin ko sana yon sa mga kasama ko, pero nagulat ako nang wala akong makita ni isa man sa kanila. Mag-isa lang ako doon. Nung unay hindi ako nag-aalala. Ipinagpatuloy ko na lamang ang paglilibot ko. Pero nang makaramdam ako ng pagod, ay pinasya kong hanapin sila. Pero nagpanik na ako nang matapos ang ilang ulit na pabalik-balik ay doon at doon din ako bumabagsak. Hindi ko makita ang daan palabas. Malapit nang dumilim at nakaramdam na ako ng takot. Dahil unang pagkakataon ko yun na maligaw sa loob ng kagubatan. Hindi ko talaga maisipan kung paano at kung saan ako lalabas hanggang sa inabot na nga ako ng gabi. Takot na takot ako at masama ang loob ko dahil pinabayaan na ako ng mga kasama ko. Ni hindi man lang nila ako hinanap. Hindi ko alam kung paano ko napalipas ang magdamag. Nung umaga na ay nanghihina na ako dahil sa pagod, gutom at takot. Pero wala pa din akong magawa kundi magpalakad-lakad sa loob ng kagubatan na yon hanggang sa may narinig akong mga boses sa di kalayuan. Lakad-takbong sinundan ko yon kung saan nanggagaling at nakita ko ang grupo ng mga tao mula sa ibabaw ng hanging bridge. Patungo sila sa kabilang panig ng gubat, palayo sa kinatatayuan ko. Nang sinuhin ko ay nakita ko na mga kasamahan ko yon. Hinawi ko ang mga dahon at nagsisisigaw ako. Pero bigla akong natigilan nang makita ko ang isa sa kanila. Kagaya ng damit ko ang suot ko, kagaya ng katawan ko at ng buhok ko. At higit sa lahat ay kamukha ko yun. Ako yun. Nanlaki ang mga mata at ulo ko. Hindi ko maipaliwanag papaano nangyaring nandun ako at kasama nila. Pero nandun din ako sa malayo sa kanila. Hinawakan ko at kinurot ang sarili ko dahil baka patay na ako at kaluluwa na lamang ako. Pero hindi, buhay pa ako. Sa pagkabigla ko sa nakita ko ay hindi ko na sila nahabol ng tuluyan hanggang sa nawala. Nangingipuspos at napaiyak na lang ako hanggang sa mawalan ako ng malay. Hindi ko alam kung gaano ako katagal doon. Datnan at panawan ako ng araw at gabi. Sobrang nanghihina na ako at nawala na ng pag-asa. Tanging dasal na lang ang kinakapitan ko noon. Hanggang sa may marinig ulit ako mga tinig na parang tinatawag ang pangalan ko. Kahit nanghihina ay pinilit kong idilat ang mga mata ko at sa nanlalabong paningin ay nakita ko ang mga kasamahan ko. Isang matandang hindi ko kilala at isang babae sa kaanyuan ko. Nang muli akong magkamalay ay sila pa din ang nasa paligid ko. Pero wala na ang babaeng anyo ko. Sa nanghihina akong pag-iisip at katawan ay ikwinento nila na nawala nga daw ako. Hinanap daw nila ako pero nang matagpuan nila ako ay ibang-iba na raw ang kilos ko. Hindi ko daw sila kilala at malayo sa totoong ako dahil inaakit ko daw ang lahat ng lalaking kasama namin. At may kakaiba daw akong lakas na hindi nila makaya sa tuwing pinipigilan nila akong puwersahin ang mga lalaking inaakit ko. Nanlaki ang ulo ko. Pakiramdam ko'y nanlaki ang ulo ko sa mga kwento nila. Imposible ka akong mangyari yun. Ilang araw at gabi na ako doon. Ani ng isang matanda sa paanan ng bundok ang nakakita sa kanila at nagsabi na ako daw ay hindi na ako. Dahil sinaniban at inangkin ng isang diwata doon ang katawang lupa ko. Kaya puwersahan daw nilang dinala sa bahay na matanda ang katawan ko. At doon ay nagsagawa ng mga ritual ang matandang albularyo. Hanggang sa mapaalis ang kung sino mang diwata o engkantong sumanib daw sa katawan ko. At saka ibinalik muli sa kagubatan ang katawan ko para hanapin ang kaluluwa ko. Aniya ay ikinulong daw ako sa lugar na yon para ako mababaliw sa mga pinagsasabi nila. Hindi ako makapaniwala. Pero papaano ko din ipapaliwanag ang ilang araw at gabing pananatili ko sa loob ng kagubatan na yon. Nang makabalik kami ng Maynila ay isinumpa ko na sa sarili ko
na hindi na ako mamumundok pa. Magandang araw mga kapasta. Bago lang ako sa channel na to. Aksidente na nakapakinig ako ng kwento dito nang minsang nag-i-scroll ako sa YouTube. Pero simula noon ay naging regular na akong taga-subaybay. Sa mga kwento kasing ipinapadala dito ay muling bumabalik sa akin ang isang karanasan na hindi ko makakalimutan noong dalaga pa ako. Kaya eto po ang ibabahagi ko sa inyo. Ako nga pala si Minerva. Senior citizen na ako at hindi ko alam kung paano ko isusulat ang kwento ko. Kaya naman nagpatulong ako sa apo ko. Ang karanasan ko ay nangyari noong nasa early 20s pa lang ako. Piyesta sa barangay namin at noong mga panahon na yon ay uso pa yung sayawan sa plaza. Ang balak ko lang sana'y manood pero pinilit ako ng mga pinsang ko na pumasok sa loob. Gusto kasi nila na malibang ako. Ilang buwan pa lang kasi ang nakakalipas nang mamatay ang nobyo kong si Rolando. Si Rolando na sa kabila ng lahat ng ginawa ko para maiparamdam kung gaano ko siya kamahal. Kahit umabot sa puntong ibinigay ko na sa kanya ang aking sarili at ako din ang humimok na magpakasal kami para lang mapanatag siya ay nananatiling insecure at sarado ang isip. Hanggang sa umabot sa sukdulan ng kabaliwan ni Rolando. Hiniling niya na magpakamatay kami ng sabay bilang patunay kung gaano ko raw siya kamahal at para daw masigurado niya na magsasama kami hanggang kamatayan. Noon ko na-realize na nagmahal ako ng isang maling tao. May diferensya si Rolando sa pag-iisip. Hindi ako pumayag at tinakbuhan ko siya. Sa galit ay isinumpa ni Rolando na magpapakamatay siya at hindi niya ako patatahimikin. Noong gabi din na yun ay tumalon si Rolando mula sa simboryo ng simbahan at bumagsak sa mismong plaza na kinatatayuan ko ng mga oras na yun. Sa pagkaalala ko kay Rolando ay hindi ko napansin na kinakalabit na pala ako ng mga pinsang ko dahil may ipapakilala sila sa akin. Hindi naman ako interesado pero ayoko namang maging bastos kaya naman tinanggap ko ang pakikipagkamay ng lalaki. Nang kamayan ako nito ay nakaramdam ako ng kilabot sa hindi ko malamang dahilan. Lalo na nang titigan ako nito ng maitim. Kaya dali-dali akong nagdahilan na nahihilo na at gusto ko nang maupo. Pero wala akong nagawa nang sumunod ito at maupo sa tabi ko. Kung ano-ano ang kinikwento ng lalaki na hindi ko naman pinapakinggan. Pero paminsan-minsan ay bigla akong natitigilan at napapatingin sa kanya dahil may mga sinasabi siyang pamilyar sa akin. Mga salitang naririnig ko kay Rolando. Nang magpatugtog ng sweet at ayain ako nitong sumayaw ay todo tanggi ako. Pero pinagtulakan ako ng mga pinsang ko. Napipiko na ako. Pero napapahiya kasi ako sa mga tao. Kaya naman ay pinagbigyan ko na lang. Presko at agresibong lalaki. Naaalibad ba rin ako sa presensya niya. Lalo at kung ano-ano ang pinagsasabi niya. Gusto ko nang matapos ang pagsasayaw namin at uuwi na talaga ako. Hindi na talaga ako komportable dahil nakakaramdam ako ng kakaibang kilabot. Bukod kasi sa mga salita niya na parang si Rolando, ay may mga mannerism siya na kay Rolando ko lang nakikita. Sa bawat hipot dantay ng palad niya sa likod ko habang nagsasayaw kami ay nagpapatayo ng balahibo ko. Hindi sa kung ano paman pero may halong pandidiri akong nararamdaman at hindi ko maintindihan kung bakit. Hindi ko na talaga kinakaya pa. Magsasabi na sana ako na gusto ko nang umuwi. Nang bigla kong kabigin at humigpit ang hawak niya sa baywang ko. Madiin na halos bumao ng daliri niya sa balat ko. Natarantakot kumabog ng malakas ang dibdib ko sa nerbiyos. Naging mabalasik ang itsura ng lalaki. Halos magkadikit na ang mukha namin
Kaya naman langhap kong amoy ng asopre ng bunganga nito na halos masuka-suka ako. Hinawakan kong kamay niyang nakayakap sa baywang ko at pilit akong kumakawala habang palingalinga ako at hinahanap ang mga pinsan ko. Sinikap ko pa ding huwag makagawa ng eksena kaya pinakiusapan ko siya na bitiwan ako. Pero nanlilisik ang mga mata niya sa akin. Ngumingiwi at pangiti-ngiti siya na tila nababaliw at kumikiling-kiling ang ulo. Pakiramdam ko'y nanlaki ng ulo ko noon sa matinding takot dahil sa ginagawa ng lalaki. Ang sumunod na sinabi niya ay lalong nagpasindak sa akin. Sabi niya, manloloko daw ako. Kaya pala hindi ako sumamang magpakamatay sa kanya dahil may lalaki ako. Hindi ako maaaring magkamali. Boses ni Rolando ang narinig kong nagsasalita. Hindi ko na kinaya. Nagsisisigaw ako habang sige lang ang pagpupumiglas ko. Pero sinakal ako ng lalaki. Noon na nagkagulo at naglapitan ang mga tao. Pinagtulungan nilang baklasin ang kamay ng lalaki sa leeg ko. Kinakapos na ako ng paghinga nang mabitawan niya ako. Dali-dali akong inilayudo ng mga pinsan ko, habang ang lalaki naman patuloy sa pagwawala at pagsigaw na sa kanya lang daw ako at hindi niya ako patatahimikin. Buo din ang tiwala ng mga taong nakasaksi na maaaring sinasapian ng lalaki. Kaya kaagad nila itong pinabinditahan kay Father, habang ako naman ay nagmamadaling makauwi. Kinabukasan ay nagpunta kami sa kabilang bayan at humingi ng tulong sa isang kilalang espiritista. Tapos nagpamisa ako sa puntod ni Rolando. Humingi ako ng tawad sa kanya at hiniling ang katahimikan ng kanyang kaluluwa. Sa awa ng Diyos, mula noon, natahimik na rin si Rolando. Naniniwala ba kayo na totoong may mga taong sinasapian ng masamang espiritu o kaya naman ng demonyo, mga kapasta? Ako po, oo. Dahil ako mismo'y nakasaksi na. Hello po sa inyo sa mga kapwa ko tagapakinig ng channel na ito. Tawagin nyo na lamang akong Doris, taga Dolores, Quezon. Ang ibabahagi ko sa inyong kwento ay nangyari noong huling taon ko sa high school. Pagkatapos ng klase ay nagpa-practice kami para sa nalalapit naming graduation. Malapit na lang yun. Nang isang araw ay may nangyaring masasabi kong kababalaghan. Dahil naghahabol na nga kami sa oras ay naging puspusan talaga ang pag-iinsayo namin. Nang partikular na araw na yon ay inabot kami ng lampas alas 5 na ng hapon. Nasa panghuling party na kami na kung saan ay nakahanay na ang lahat at kumakanta na, nang bigla na lang tumumbang kaklase kong babae na nasa tabi ko. Agad ko siyang inalalayan. Tinawag ko yung teacher namin para ipaalam sa kanya. Pero bago pa man ito makalapit, ay may isa pang bigla na lang ding tumumba sa may unahan na madadaanan niya ito. At isa pa sa gawing likuran ko. Hanggang sa umabot ng siyam ang mga estudyanteng bigla na lang nawawala ng malay. Kaya nagkagulo na ang lahat. Inakala namin na dala lang yun ng sobrang pagod at init. Pero nang magkamalay sila ay may nangingisay na naman at nag-hysterical. Kaya maging ang mga teacher ng school namin ay nataranta na at kinailangan ng tumawag ng otoridad. Sa nasasaksihan namin sa mga classmate namin at schoolmate, ay hindi ko maiwasang pati kami makaramdam ng matinding takot. Dahil hindi naman normal ang pangyayaring yun. Nanginginig ang katawan namin at maraming nag-iiyakan at ganun na din ako. Ang lahat ay nagkakagulo na, yung mga teacher at mga estudyante. Isa ang umagaw ng atensyon ko. Saglit akong natigil sa pag-iyak at na-focus ang tingin ko sa isang kaklasiko na si Luna. Nakatayo ito sa ilalim ng puno, malapit sa stage. Inilibot ko ang tingin ko. Wala ni isa man sa mga taong naroroon
ang hindi mo kakikitaan ng pagkatarantat at takot sa kasalukuyang nangyayari sa paligid, maliban lang sa kanya. Nakapagpaisip sa akin ang reaksyon niyang yun na tila walang pakialam sa nangyayari. Matalim at pailalim ang tingin niya sa mga estudyanteng animoy sinasapian. Maya-maya, bigla itong humisi na parang demonyo at nagbigay yun ng matinding kilabot sa akin. Nang mapansin niya na nakatingin ako sa kanya, ay biglang nawala ang pagngisi niya at pumurmal ang muka. Tinapunan niya ako ng isang matalim na tingin bago tumalikod at umalis. Ipinagtaka ko ng gustong inasal niyang yun. Kilala kong tahimik at mabait si Luna, kaya hindi ko maintindihan kung bakit ganon ang naging reaksyon niya. Nang matapos ang pangyayaring yun, ay hindi muna ipinagpatuloy ang pagpapractice at ang mga estudyanteng kanina'y sinasaniban ay pinagpahinga muna at minonitor ng mga albularyo sa lugar namin. Noon kasi ay malaking sampalataya ng mga tao sa ganong uri ng manggagamot. Hindi naman na uli nasundan pa ang pangyayaring yun sa school. Pero walang ibang nakakapansin sa mga pagbabagong nangyayari kay Luna. Mula ng araw na makita ko siyang tila nasisiyahan sa pagkakagulo, ay sunod-sunod na ang mga napapansin kong kakaibang kilos niya. Kagaya ng hapon na yun na pauwi na ako. Nadaanan ko siyang nakaupo sa ilalim ng punong kinakakitaan ko sa kanya. Nakayuko habang magkasalikop ang mga kamay. Yumuyugyug ang balikat niya at naririnig kong tila impit na pag-iyak. Nag-alala ko sa kanya. Nilapitan ko siya at tinapik ang balikat. Sabay tawag sa kanya. Tatalikod na lang sana ako nang hindi siya tuminag. Pero nagulat ako nang bigla siyang nag-angat ng ulo at tumawa ng tumawa. Kakaibang itsura ng mukha niya. Nakatatakot. Napaatras ako at pinanindigan ng balahibo. Sabay takbo papalayo sa kanya. Nang sumunod na araw ay kinausap ko ang teacher namin at sinabi sa kanyang lahat ng napapansin ko kay Luna. Ipinaalam niya din ito sa principal namin. Ipinatawag ang magulang ni Luna at ang albularyo. Tapos noon ay palihim nilang inobserbahan ang kilos ni Luna na ang buong akala ko ay walang kaalam-alam sa nangyayari. Isang hapon, papasok ako noon sa CR. Wala naman akong ibang nararamdaman, kaya panatag ang loob ko. Kasalukuyan akong nakaupo sa toilet bowl nang bigla akong makarinig ng humahagik-kik. Kakaibang boses noon, nakakakilabot. Nagtayuan agad ang balahibo ko at nagmamadali akong tumayo. Palabas na ako ng cubicle nang bigla itong sumara uli at tumama sa mukha ko. Napabalandra ako sa dingding ng CR. Pagtingala ko ay ganoon na lamang ang pagkasinta ko. Nandoon sa ibabaw ng dibusyon ng cubicle at nakaupong patuwad si Luna. Gulo-gulo ang buhok at nanlilisik ang mga mata. Nakaihi na ako noon pero naihi uli ako dahil sa takot. Galit na galit siyang sinabihan niya akong sumbongera. Boses lalaki siya. Tapos bigla siyang humagikik ng nakakaloko. Halos mawala na ako ng malay sa takot. Hindi ko naman magawang tumakbo dahil parang naninigas na yung katawan ko noon. Bigla namang dumating yung mga teacher kasamang albularyo at naagawang pansin ni Luna. Sinamantala ko yun at agad akong lumabas ng CR. Takot na takot ako habang nagtatatakbo ko pa uwi sa amin. Hindi na ako ulit pumasok ng school. Nabalitaan ko na lang na pansamantalang inalis ng mga magulang niya si Luna sa lugar namin para humanap ng makakatulong sa nangyayari sa kanya. Bumalik na lang ako nung graduation namin pero si Luna ay hindi na nakaakyat ng entablado. Nawalan na kami ng balita sa kanya. Kumusta po mga kapasta? Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Dina. Marami sa mga kwentong ibinabahagi dito ay tungkol sa sapi. Ganoon na lamang po ang interes ko
kapag may ganoong istorya dahil nakaka-relate ako. Yun nga lang, kadalasan sa mga ibinabahagi dito ay nakakakita daw sila ng sinasapian. Kakaiba naman sa kwento ko dahil ako mismong nakaranas na masapian. Ang ibang eksena sa kwento ko ay ako na mismong nakakaalala. Ang iba naman ay kwento lang ng mga kamag-anak ko sa akin. Bata pa lang ako ay ugali ko na ang pagiging mausisa sa lahat ng bagay at nadala ko yon hanggang sa magdalaga ako. Kung anong sabihing bawal at wag gawin ay siya ko namang ginagawa. Aminado akong likas na matigas ang ulo ko. Sa probinsya ng lola ko, kung saan ako itinapon ng mga magulang ko noon, ay may isang partikular na lugar na iniiwasan ng mga tao. Puno ng diablo kung tawagin. Bukod sa hugis ng puno na kung titingnan sa malayo ay tila ulo ng demonyo, ay samot-saring kwento ng mga kababalaghan ang nakapaloob dito. Kabilin-bili na ng lola ko na wag daw akong dadaan doon. Kahit yun ang mas malapit sa daanan patungo sa bahay ng mga pinsang ko. Hindi ko naman pinansin nung una, pero nang minsang naisipan kong pumunta sa mga pinsang ko ay umira lang katigasan ng ulo ko. Ayoko din kasing maglakad ng malayo at mukhang uulan pa. Yung kuryosidad ko din sigurong malaman kung anong meron sa lugar na yon ang siyang nagpatapang sa akin. Nagsimula akong maglakad patungo doon. Wala naman akong nararamdamang kakaiba. Habang papalapit ako sa puno at unti-unting kumakapal yon. Hindi ko alam kung saan nanggaling. Doon ay napatigil ako sa paghakbang. Naisip ko na yun na kaya yung sinasabi ni Lola. Napalingon ako at napaisip kung bumalik na lang kaya ako. Pero paglingon ko ay nagulat ako ay napakalayo na ng pinanggalingan ko. Samantalang sa pagkakatanda ko ay hindi pa kalayuan ang nalalakad ko. Inisip ko na lang na baka may nagsisiga sa malapit kaya nagpatuloy na ako. Ilang hakbang na lang sa usok ay muli akong napatigil. Sa loob nun ay may naaninag akong tila anino dahil maitim. Hanggang sa mabuo ito at maging hugis ng isang tao na may sungay. Isang demonyo. Pero sa halip na matakot ay nagtaka ako na parang wala sa sariling pumaloob ako sa makapal na usok na yon. Yon ang huli kong natatandaan. Ang sumunod na eksena ay kwento na ng pinsan ko base sa nakita nila. Bigla na lang daw akong bumungad sa pinto nila nang nakayapak at tila wala sa sarili. Dire-diretso daw ako sa loob na parang walang nakita at narinig. Nang sundan daw nila ako sa loob ay nakita nilang may hawak akong kutsilyo at sinusugatan ko ng sarili ko habang nagsasalita ako ng lingwaheng hindi nila alam. Nang lapitan nila ako para pigilin sa ginagawa ko ay tinabig ko raw sila ng malakas at tumawa ako nang nakapangingilabot sa boses ng isang lalaki. Nakumpirma nila na nilulukuban ako ng isang demonyo. Agad daw silang tumawag ng pare at binindisyonan ako. Nang hina ako at nawala ng malay. Nang magising ako ay nakatali na ang mga paa at kamay ko sa papag. Takang-taka ako at nagalit. Sabi ng lola ko ay nasa simbahan kami at kinakailangang gawin yon para daw maprotektahan ako. Nang sabihin nila sa akin ang nangyari ay nagimbal ako at hindi makapaniwala. Sinabi kong hindi totoo yon pero ipinakita nila ang mga sugat na gawa ko daw. Noon ko naalala ang usok at ang anyo ng demonyo. Noon lang ako natakot ng ganon sa buong buhay ko. Umiyak ako at nagpupumiglas. Nagmamakaawa na pakawalan nila ako. Pero hindi sila nakinig. Ilang araw pa akong nanatili doon. Hindi nila ako pinapakawalan dahil patuloy pa daw akong nilulukuban ng demonyong yon. Tumawag pa sila ng isang paring bihasa sa pakikipaglaban sa mga sinasapian. Kinausap ako ng pare at sinabi niyang sarili ko din at ang matinding pananampalataya sa Panginoon ang magliligtas sa akin
at magpapalayas sa demonyong lumulukob sa akin. Ilang araw na ako doon, nanghihina ako at hindi ko magawang kumain dahil isinusuka ko rin. Hindi ko na makilala ang sarili ko. Madami na akong sugat at pasa sa katawan na ang sabi nila ay ako din ang may gawa sa tuwing sinasapian ako ng demonyong yun. Nanlalim na rin ang mga mata ko dahil sa hindi ako nakakatulog. Sa pag-iisa ko sa kwartong yun ay hindi ko maiwasang magtanong sa Diyos, bakit sa akin pa nangyari yun? Hindi pa ba sapat ang mga ibinigay niyang pasakit sa akin? Nandun na ako sa lola ko noon dahil wala akong masilungan. Pareho akong tinanggihan ng mga magulang ko nang naghiwalay. Lahat na lang ay ibinagsak niya sa akin. Kaya nawalan ako ng loob sa Diyos. Pero pilit akong iminulat ni Father. Ipinaintindi niya sa akin na kaya ako nilukuban ng demonyo dahil yun sa pinili kong maghari siya sa akin at hindi ang Diyos. Iniwanan niya ako ng isang rosaryo at Biblia para basahin at magmuni-muni. Hinawakan ko yun pero hindi ko binasa. Ng mga oras na yun ay unti-unti kong nararamdaman ang muling paglukob sa akin ng demonyo. Naninigas na ang kalamnan ko at tila may sariling isip ang mga kamay ko na kusang gumagalaw at sinabunutan ko ang sarili ko. Naramdaman ko ang sakit pero hindi ko makontrol. Noon pumasok ang lola ko at nakita niya ang nangyayari. Agad niyang tinawag sila Father. Pagpasok daw nila Father, kasama ang pinsan kong sakristan, ay nakita nilang iba na ang itsura ko. Puro itim na lang daw ang mata ko at nakangisi ako habang tumutulo ang berdeng likido mula sa bibig ko. Pinalayas ko daw sila at nagsimula silang magdasal habang sinasabuyan ako ng binditadong tubig. Sa tuwing tatama raw yun sa katawan ko ay tila nagpapanumbalik daw sa katauhan ko. Sa tuwing lilinaw ang isip ko ay naririnig ko si Father na sinasabing labanan ko at manalig ako sa Diyos. Sinunod ko siya. Taimtim at buong puso akong nanalangin ng gusto sa Diyos. Nagpapuri at humingi ng tawad. Kasunod noon ay naramdaman ko ang pagkawala ng nakalukob sa akin. Nanghihinang napaluhod ako pagkatapos. Mula noon ay nagbalik loob na ako sa Diyos. Pinatawad ko na ang mga magulang ko at inalis ang galit sa puso ko.